ng Genemis ka, magkano binayad sa'yo ni Lisa para durugin ng durugin si Kibuloy at idrag ng idrag si Sara? Bakit itong issue sa loto? Bilyon-bilyong piso ang ninanakaw sa kaban ng bayan ng dating tinutuligsa mo na Marcos diktador. Bakit tahimik ka? Mainit na balita. Senador Risa Hontiveros, bistado na sa kung anong nga ba ang tunay na motibo sa likod ng panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy. Resulta ng investigasyon sa PCSO. Ano na nga ba ang nangyari? Senador Amy Marcos, nanawagan na ring ihinto muna ang operasyon. Senador Risa Hontiveros, kaya pala porsigido sa pang-uusig kay Pastor Apollo Kibuloy ay dahil malaki raw ang binayad ni First Lady at talagang isa lamang itong palabas upang ikubli ang mga tunay na issue kagaya na lamang ng PCSO at iba pang mga panloloko sa taong bayan na talagang malaki ang involvement ni First Lady. Hindi naman ito pinalampas ni Maharlika at talagang isiniwalat ang di umani koneksyon ng dalawa at ang mga kababuyang nangyayari at ang harap-harapang panloloko nila sa taong bayan. Naghihiring dyan sa Senado na pinamumunuan ni Hontiveros yung mga testigo na laban kay Kibuloy. Okay, here's my thing. Hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy. At hindi ko sinasabi na yung mga testigo na pinaresenta doon ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Hindi natin alam, maaaring totoo, maaaring sinungaling. Ganito lang yan. Sino ba si Hontiveros? Titignan mo yung background niya. Anti-Marcos yan. Bata pa lang, anti-Marcos na. Anti-Marcos, anti-Duterte. Nung kasagsagan ng kampanya, di ba, dilawan yan, pinklawan yan? Si Hontiveros, ang background niya sa politika ay anti-Marcos. Yung bunganga niya, bata pa lang siya, sumasama na siya sa mga pag-aalsa laban sa Marcos hanggang sa dumating yung Duterte. Walang bukang bibigyan kung diktador. Kaya ikaw, Hontiveros, tama yung ginagawa mo. Nabigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo, kesyo na abuso sila, ginadito sila, ginaganyan sila. Okay, tama yan. Hanggang sa dumating doon sa kataas-taasang hukom sa Department of Justice, sa Supreme Court, lahat, dalhin nyo na lahat yan. Ang sabi nga ni Kibuloy dyan, hindi siya haharap sa inyo. Kasi doon lang siya haharap at dapat kasuhan siya doon sa Supreme Court o sa DOJ o sa kataayo ng statement niya. Haharapin niya. Ang punto ko lang dito, paniniwalaan na ba natin yung mga kinaray-karay nilang mga testigo doon? Ipagpalagay na natin. Paniniwalaan natin ang Senado. Paniwalaan natin kunyari lang. Lahat ng pinipresent nila kunyari nagsasabi ng totoo. Wow, ang sama-sama ni Kibuloy, ganito, ganyan, ganon. Inday Sara, ni Duterte. Nakita niyo yung way of dragging Duterte and Pangulo Duterte and Sara dun sa mga testigo na may nagsabi doon na nakita daw si Sara na kinuha yung bag, but I don't wanna go on details mga pala. Kasi it's all pakana yan ni Lisa Smugs. Bakit? Nobyembre pa lang ng taong 2023, sinabi ko na sa inyo, hindi pa nasususpend ang SMNI. Natatargetin ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs yang si Kibuloy at ang mga vloggers like me. Nagkamali ba ako? Pinatumba ang dalawang Facebook account ko? Anong sumunod? Pinasuspend ang SMNI. Yung mga inulat ko sa inyo na idadamay si Sara sa ICC. Wala pang balita noon, sinabi ko sa inyo. Itong mga ginagawa nila ngayon sa Senado, mga palangga, ito ay vested interest ni Hontiveros at ni Lisa Smugs. Pagpalagay natin, itong si Hontiveros na anti-Marcos, paniwalaan natin kung doon sa narrative na pinlalabas ng mainstream media na ay si Kibuloy ay convicted talaga, parang ikino-convict mo na actually, convicted by trial by publicity. Okay? Masamang-masama si Kibuloy. Masamang-masama din si Sara. Masamang-masama din si Pangulo Duterte kasi nakita ng witness na nandoon may inabot na bag. Ngayon, kung pagbabasihan natin yung kadyutahan dyan sa Senado. Bakit yung hearing sa Jutang Genemis na PCSO, doon kay Tulfo, kay Pimentel, na harap-harapan, na binababoy na niloloko ang Pilipino, na nagpapanalo ng bilyon-bilyon simula nung umupo
Bakit ayaw i-highlight ng mainstream media? At bakit ayaw mo patulan Ontiveros? Bakit ka tumututok lang kay Kibuloy? Ako wala akong problema. Susugin mo siya kung talagang ito mga nagsasalita doon ay talagang may bahisayan, fine. Pero buha ka ng Genemis ka, magkano binayad sa'yo ni Lisa para durugin ng durugin si Kibuloy at idrag ng idrag si Sara? Bakit itong issue sa loto? Bilyon-bilyong piso ang ninanakaw sa kaba ng bayan ng dating tinutuligsa mo na Marcos diktador. Bakit tahimik ka? Bakit hindi mo nire-raise yan dyan? Bakit itong issue sa loto kay Mel Robles lumabas na ang bunganga ni Lisa sama-sama tagimilya? Bakit tahimik ka? Hindi yung maghila-hila ka nitong mga testigo na to. Talagang maraming taong bayan ang tila ba'y nabitin sa nangyaring investigasyon ng Senado tungkol nga sa mga sinasabing dayaan di umano sa PCSO na talaga namang ginulat ang sambayanan sa mga di umano'y matinding kalokohang nagaganap sa nasabing ahensya. Isa na nga si Senador Raffy Tulfo sa namuno sa investigasyon na talagang inaasahan sanang magbibigay linaw at hustisya sa harap-harapang pagpapaikot sa ating mga kababayan bilang tagapagtanggol ng mga ordinaryong Pilipino. Ngunit tila ba'y makalipas ang ilang buwan ay wala pa ring update kung ano na nga ba ang kinalabasan at kung meron bang naparusahan. Ayon nga ay wala na talagang mangyayaring kaso o anumang proseso sa pagpapanagot sa mga nakasala dahil matagal na di umanong naareglo si Senador Raffy Tulfo ni Mel Robles at First Lady Liza Marcos na siyang tunay na pasimuno sa mga kabulastugang nagaganap. We all know that this Tulfo na to, Raffy Tulfo, is all for, kasama na si Arwin, kasi nasa likod din tamba. Well, let's stick with Raffy. It's all about for the show and for vested interest. Kaya nga the question, Tulfo, Raffy Tulfo, nabigay na ba sa'yo ni Lisa ang 1 bilyong piso doon sa backdoor na chika boom boom na pipigilin ka na atakihin ang issue sa PCSO na ipalabas sa taong bayan kung sino itong pinanalo ni Robles na mga edited pictures. Di ba? Tahimik ka na. Kaya mga kababayan, buksan nyo ang inyong mga puso na nag-grandstanding at nagbida-bidahan dyan sa Senado na hindi kayang panindigan ang sinabi niya na ipapaimbestiga niya, ipapoforensik niya yung mga pinapresent ni Robles at ni Lisa Marcos na mga nananalo sa loto kasi hindi niya ginawa. Ang sabi niya, ibabangga daw niya yung mga taxes na pinagbayaran nitong mga nananalo na to. Bakit ngayon wala pa?